Intro. Gigo. Lingkod na lang dito. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon Magandang po, hapon Guro. po, Guro. So, sa mga hindi pa nakakikilala sa amin, ako nga pala si Ginoong Raffles. Ako nga po pala si Bibi. Prepare na yun. Yan, Gino, paghihin mo manunig ng show. Sorry, Anali. Ibalik Sorry, ka, Anali. Sorry, Anali. Kara mo ka, Gino. Kara mo ba? I-start na. Magandang hapon mga bata. Good morning. Magandang hapon po, Guro. Okay? Before we, bago tayo magsimula sa ating klase, manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Name Father, Son, Holy Spirit. Amen. Ngayon, sa hindi pa nakakilala sa amin, ako nga pala si Ginoong Raffles. At ako naman si Pinipining Daniela. At ako naman si Buning Neta. At kami ang mga guro ngayon sa araw na ito. Ako na ito. Okay. So mga bata, kumusta kayo dyan? Okay lang po, Guro. So, okay. So, ngayon, alam nyo naman nga, tag-init ngayon. So, mainit ba dyan? Mga bata? Po, Guro. Sobra. Okay. So, always remember, class, na always drink water. Kaya ngayon, summer na at palapit na ang Mayo sa ting-init. So, sino ang lumiban sa klase? Mga mag-aaral. So, I know it's hard to kaning makita ang unsay mga absent. So, I'll do attendance. So, in grade 4, if I call your name, just state your favorite superhero. So in grade 5, if your name was called, just state your favorite fairy tale character. So for example, in grade 4, if I call Pantilag, he will state his favorite superhero. For example, Pantilag. Superman teacher. Okay, so ang grade 5, for example, Polgade, if Polgade was called, his state is, for example, Cinderella or Elsa. So, okay. I'll magsugod ako. So, for the grade 4, Kataya Sorina. Wala. So, Maambong Marvin. Spider-Man. Okay. Makalalag Shelo. Darna teacher. Makumis Marina. Makumis Marina. Okay. So, Jenny Madrigal. Jenny Madrigal. Mag-aso Mariadel. Mag-aso Mariadel. Batman. Ano? Batman. Okay. So, Maripos kay Hazel. Spider-Man teacher.
Martel Melody. Martel Melody. Melgar Brianna Vince. Darna. Milan Irish Kale. Milan Irish Ha, Kale. teacher. Okay. Ng Superman. Montes Princess. Ay, Montesilio Princess. Spider-Man, teacher. Okay. Montes Catherine. Black Widow. Okay, so Joris and Morelias. Darna, teacher. Moralias na teacher. Moralias. Darna, favorite hero. Noya Adonis. Obensa Katie. Wonder Woman. Right. So Pacquiao Maxine Jane. Darna, teacher. Padilla Christine. Darna, teacher. Pantilag James Carlo. Wonder Woman teacher. Pantuhan Tisha Jane. Wonder Woman. Theodos Julia Patricia. Wonder Woman. Angel K. Pulido. Snow White, teacher. Provida Elsie. Teacher. Alright. So, Pentanegra Irene. Spider-Man, teacher. Spider-Man. Olgade M. Chin. Cinderella, teacher. Cinderella. Ranes Kristen Zenny. Catwoman, teacher. Okay. Repolyo Crystal Gay. Crystal. Okay, wala. Sabanal Jessamay. Sabas Shahani. Snow White and the Seven Dwarfs, teacher. Okay. Salvador Stephen Earl. Earl Stephen, hindi siya eh. Salvador Earl Stephen. Earl. Wala. Ay, wala sa Earl. Shabok Jinky. Ito nisod. Hindi niya sa Earl. Shabok Jinky. Analisibla. Tinkerbell's teacher. Okay. Radyo na Angel. Rapunzel, teacher. Okay. Rapunzel. Sorella Anilin. Paw Patrol, teacher. Soronio Maria Shan. Cinderella, teacher. Sumalo Jessa. Spider-Man, sir. Tabuada Faith Ann. Cinderella, teacher. Tapil Lovelyn. Cinderella, teacher. Tim Jean. Cinderella, teacher. So, alright. So, moro to ay sino may idea kung sino ang nakakaalam kung bakit wala sa klase sina Sorina, Pacomes, Madrigal, Martel, Noya, Ripoilo, Sabanal, Salvador at Shabok. Meron ba kayo idea? Hindi namin alam. Nag-CR po si Sir, nag-CR po si Ripoilo at saka si Sabanal. So,
Okay. Si So sa- next si- time, excuse if me, you, sir. Okay, Si well, Shabok po kay nagkuyog siya sa iyahang mama, nagpa-check up. okay. So next time, before we start our class, just let us know if why are you absent in this class. Like, you let us inform if why are you absent in this class or before sa class. So where's the person moves? Next slide. Next slide. Next slide. We have technical issues. Let's wait for a minute. Okay. So here's our classroom rules. So ito ang ating mga alintuntunin. Una, pagpapakita ng respeto sa kapwa. Ikalawa, makinig ng mabuti. At ikatlo, maging aktibo. So ngayon, meron kaming ipapakita na video ko na nare-relate sa ating topic ngayong araw. May mag-asawang kilala sa pangalang Don Is it Juan audible, at guys? Napaman. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namonga, Is it audible? nilusob ng tribo ng Igorot ang nayon at Yo. pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusob naman ni Don Juan ang mga Igorot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya. Hindi na nakabalik si Don Juan sa kanyang nayon. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga Igorot. Isinilang ni Namongan ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya na ang pumili ng pangalang Lamang at siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Sa gulang na 9 na buwan pa lamang, ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay nagpilit din si Lamang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga Igorot ang isang mahiwagang tandang, ang tangabaran, at mahiwagang aso. Baon rin niya ang kanyang talisman mula sa punong saging. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan. Pinauwi ng mga Igorot si Lamang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubos lakas si Lamang at nayanig ang mga kabundukan. Ang tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami kaya't dumating ang maraming Igorot at pinaulanan si Lamang ng kanilang mga sibat. Lamang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging na pinagpapatay niya ang mga nakalaban. Umuwi si Lamang sa nalpuan. Naligo siya sa ilog Amburayan sa tulong ng mga dalaga ng tribu. Dahil sa dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog Amburayan at nagsiyahon ang mga igat at alimasag sa pampang. Matapos mamahina ay gumayap na si Lamang patungo sa Kalanutsyan upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines Canoe. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa Kalanutsyan ay nakalaban niya ang higanteng si Sumarang. Pinahipan ni Lamang sa hangin si Sumarang at ito ay sinalipadpad sa ika-7 taon. Sa tahanan ni Ines ay maraming tao. Hindi napansin si Lamang, tumahol ang mahiwagang aso ni Lamang, nabuwal ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang, muling tumayo ang bahay. Napansin si Lamang, ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pakasalan ni Lamang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si Lamang ng panhik o bigay kaya nakapantay ng kayamanan ni Ines. Nagpadala si Lamang ng 2 barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at si Lamang ay ikinasal ng marangya at maringal sa simbahan. Pagkatapos ng kasalan, bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa Kalanutsyan, kailangang manghuli si Lamang ng mga isdang rarang. Nakikinikinita ni Lamang na may mangyayari sa kanya na siya ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbili ni Lamang ang dapat gawin sakaling mangyayari ito. Si Lamang ay sumisid na sa dagat. Nakain siya berkahan.
Sinunod ni Ines ang bili ni Lamang, ipinasisid niya ang mga buto ni Lamang, tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines. Inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Tumilaok ang tandang at tumahol ang aso, walang ano-ano'y kumilos ang mga butong may takip na saya. Nagbangon si Lamang na parang bagong gising sa mahimbing na pagkakatulog, nagyakap si Lamang at si Ines. Kanilang yakap din ang aso at tandang. At namuhay silang maligaya sa mahabang panahon. So, alright. How was it, class? Did you find it interesting? Opo. Okay, so next. Next slide. Alright, so sino ang unang tanong? Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Sino? Alright. Princess? Si Lamang po. Correct. Very good. Makita. Sino yung isa? Ikalawang tanong. Saan naganap ang mga pangyayari sa kwento? Ikalawang tanong. Saan naganap ang mga pangyayari sa kwento? Any hand? If there's no one's going to answer, I'm gonna do random calling. Kitang kisinuri's hand ba din? All right. Miss Catherine, can you answer the question? Saan naganap ang mga pangyayari sa kwento? Miss Catherine? Are you still there? Okay, Miss Irish. Irish ni Irene. Irene? Oh, Irene. Miss Irene. Sa Ilocos po, Guro. All right. Very good. Sa Ilocos. So, ikatlong tanong, ano ang mga kahangangang kakayahan ni Lamang? Sa ikatlong tanong, ano ang mga kahangahangang kakayahan ni Lamang? Princess? Kahit bata pa siya na ay matapang. Okay, very good. So, ang ikapat na tanong, sino ang kanyang mga magulang? Ang ikaapat na tanong, sino ang kanyang mga magulang? Okay, Maxine Jane. Sina Kuan teacher, si Don Juan at si Namungan. Okay, very good. Ang huling tanong, ano ang naging kapalaran ni Lamang sa huli? Ano ang naging kapalaran ni Lamang sa huli? Okay, ikaw ni Race. Shahani? Ay kuan teacher, ang kapalaran nila ang sa huli ay matapos magapi ang mga karibal at makasal kay Ines Canuyan, wala pang tiyak yun po, naghiganti po siya. Okay, very good. So for those who answered the questions, let's have a virtual claps. So now, based on the video and questions I asked, what do you think is our topic for today? Miss Jonah? Miss Jonah, ne?
Miss Joris? Please. Sa tingin ko po, teacher, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa epiko, teacher. Okay, very good, Joris. So before we proceed to our topic, let's have our objectives. Next. Sorry, ang objectives. Okay. Luwa lagi. Ibalik ko sa Jenny. Okay, for our layunin, una, mapaliwanag ang mga mensahe ng epiko kabilang ang mga katangian nito. Ikalawa, maipakita ang inyong pag-unawa sa pamagitan ng pagsasadula. At tatlo, maipahayag ang pagpaparaga na itinuro sa inyo sa pamagitan ng pagbabahagi sa sariling reflection. Yaon, please. Sa next slide. Okay? Sa slide, Shin. Asa na slide na ni? Naririnig niyo ba ang aking boses, mga manunulat? Opo. Okay, ngayon, alamin kung ano nga ba ang epiko. Pakibasa nga, Princess. Ang epiko, ito ay isang mahabang tulang pasalaysay na pasalaysay ng mga bayanihan at maglibag sa palaran ng isang bayani. So, ang epiko ay isang mahabang tulang pasalaysay at isa itong uri ng panitikan na naglalahad ng mga kabayanihan at may kaganapan sa buhay ng mga bayani, Diyos at Diyusa. Ito rin ay isang karaniwang isinulat sa anyong patula at naglalaman ito ng elemento ng mitolohiya, alamat at kasaysayan. Ngayon, dumako naman tayo sa 4 na elemento ng epiko. Next slide, Jean. Okay, ang 4 na elemento ng epiko ay ang tauhan, tagpuan, banghay, at tema. Ngayon, pag-usapan natin kung ano nga ba ang tauhan. Ang tauhan, character, ang mga tauhan sa epiko ay ang karaniwang mga bayaning mga Diyos at Diyosa o mga taong may kakaibang katangian. Sila ang may pangunahing aktor sa kwento at nagbibigay buhay sa epiko. Sa nakikita niyong video kanina, sino ang pangunahing tauhan doon? Kung gusto niyo sumagot, pakitaas ang inyong mga virtual hand. Very good. Juris? Silamang po, teacher. Silamang. Silamang po. Okay, sa inyong kwento nakikita kanina, ang pangunahing tauhan doon ay si Lamang. Ngayon, dumako naman tayo sa tagpuan. Alam niyo ba, Juris, kung ano yung tagpuan? Opo, teacher. Ito po ang lugar kung saan nagaganap ang kwento, teacher. Gaya pong nung sa Biag ni Lamang, nagaganap po ito sa may Ilocos Sur, teacher. Sa bayan ng Ilocos. Magaling, Juris. Tiyak ay nakikinig ka nga sa ating pinag-uusapan ngayon. So ang tagpuan ay ito ay lugar kung saan nagaganap ang kwento or kung saan ginaganap ang kwento. Ang tagpuan ay sa epiko ay ang lugar at panahon kung saan nangyayari ang kwento. Maaring ito ay isang lugar na totoo o isang lugar na may elementong mythical. Pangatlo naman ay ang banghay. Princess, alam mo ba kung ano ang banghay sa epiko? Sa tingin ko, ito po ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Simula, gitna at wakas. Magaling, Princess. Kapag sinabing banghay, ito ay sa epiko ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ito ay nagpapakita ng mga pagbabago sa mga tauhan. Pang-apat ay ang tema. Imchen, alam mo
ano ang tema sa epiko? Ito ang nagpakita ng reflection po. Tika lang. Magaling. Kapag sinabing tema, ito ang sa epiko ay ang pangunahing ideya o mensahe na gustong iparating ng mga akda. Maaring ito ay tungkol sa kabayanihan, pag-ibig, o katapangan o iba pang mga tema na may kaugnay sa kultura at kasaysayan ng tao. Ngayon, dumako naman tayo sa mga uri ng epiko. Pakibasa nga, Montes. Unang uri ng epiko. Mga uri ng epiko, ang una ay oral epics. Ito ang mga epikong unang naisalin at naipasa sa bibig mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa bago pa man maisulat. Po, Montes, kapag sinabing oral ethics or oral komunidad at ang oral ethics ay may sumusunod na katangian. Halimbawa, ito ay pasalita, dinamikong pagbabago o kultura ng pagpapahalaga. Ngayon, pakibasa nga, Maxine, ano ang written effect? So, ang pangalawang uri ng epiko ay Maxine, naririnig mo ba ang aking boses? Opo, Guro. So, ang Sige, pangalawang uri, Maxine, pakibasa nga. ang pangalawang uri ng epiko ay ang written epics. So, ito ay ang mga epikong isinulat na at mayroong isang nakasulat na version. Okay, kapag sinasabi na written epics or written epiko, ito ay ang nakasulat na isang teksto at ipinapasa sa pamamagitan ng pagbabasa at ito rin ay karaniwang isinusulat ng mga may akda na may layuning mag-iiwan. Isang permanenteng record ng kanilang mga kwento. Halimbawa nito ay nakasulat, permanente, literaryong pagpapahalaga. Ngayon, dumako naman tayo sa mga katangian ng epiko. Next slide, Jill. May apat na katangian ng epiko. Una, pasalaysay. Nasaan yung tulang pasalaysay? Naglalahad ng mahiwagang pangyayari, may gintong aral. Ngayon, alamin natin kung ano ang pasalaysay sa epiko. Ang pasalaysay sa epiko ay nagsasalaysay ng mga mahalagang pangyayari at kabayanihan tulad ng kwento ni Lapu-Lapu sa epikong Bihag ni Lamang. Sa epiko na Bihag ni Lamang, sa nakikita ng video kanina, sa isang bayani, si Lamang ay isang bayani na may kakaibang lakas at taleno. Pangalawa, nasaan yung tulang pasalaysay? Kapag sinasabing nasaan yung tulang pasalaysay, ito sa epiko ay ang isinusulat sa anyo ng tula na may sukat at tugma tulad ng epikong hudhud ng mga ifugaw. Ngayon, dumako naman tayo sa pangatlong katangian. Naglalahad ng mga mahiwagang pangyayari. Ito ay ang epiko ay may supernatural o di pangkaraniwang elemento tulad ng mga tauhan sa iba na may kapangyarihang supernatural. Pang-apat naman ay may gintong aral. Kapag sinasabing may gintong aral, sa epiko ay nagbibigay ng mahalagang leksyon o pagpapahalaga tulad ng kahalagahan ng katapangan, pag-ibig, at
katapatan sa mga epikong Florante at Laura o sa kanina sa bihag ni Lamang. May mga katanungan po ba kayo, mga manunulat? Wala na po. Wala na po. Kung gayon, ano nga po wala ang apat na elemento ng ito? Tauhan. Hazel? Tauhan. Tagpuan. Tauhan? Tagpuan? Banghay at tema po. Magaling, Hazel. Bigyan natin si Hazel ng simbolo ng kamay na pumapalakpak. Very good, Hazel. Ngayon, ano ang dalawang uri ng epiko, Juris? Oral epic o written epic teacher. Magaling, Juris. Bigyan natin ng kamay na pumapalakpak si Juris. Okay, ngayon, ano ang apat nga katangian ng epiko? Princess? Pasalaysay, walang pasalaysay, naglalahad ng mahiwagang pangyayari, may gintong aral. Okay, magaling, Princess. Bigyan natin ng hugis puso na simbolong puso si Princess. Upang mapahaba ang inyong kaalaman tungkol sa epiko, ipagpapatuloy ni Binibining Daniela. Wala na po ba kayong mga katanungan tungkol sa epiko? Wala na po. Wala na po. Ngayon, gusto ko na kumuha kayo ng isang buong papel at isang lapis. Dahil ngayon kayo ay guguhit ng isang tao na sa tingin nyo ay bayani sa iyong buhay. Ngayon, kayo ay guguhit ng isang tao na sa tingin nyo ay bayani sa inyong buhay. At gusto ko na i-on ang inyong cameras para makita ko kung ano ang inyong mga ginagawa. Saglit lang po. Bibigyan Kukuha ko lang po lamang muna kayo ako ng papel. Sige, Shahani. Habang kumukuha ng papel si Shahani, makinig muna kayo sa akin. Ngayon, ang gagawin nyo ay i-on nyo ang inyong cameras at bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin ang aktibidad na ito. Pagkatapos, ay pipili ako ng 3 representante na ibahagi o ipakita ang kanilang ginuhit at ibahagi nila kung bakit ito ang kanilang ginuguhit, ano ang mga katangian ng taong ito, kung bakit ito ay kanilang pinili na isang bayani ng kanilang buhay. Nagkakaintindihan po ba tayo? Paki-on na po ng inyong mga cameras. I-on po ang inyong camera. Your time starts now. So ngayon, tapos na po ba kayo? Opo, Guro.
Ngayon, pipili na ako ng 3 representante upang ibahagi ang kanilang iginuguhit at ibahagi rin sa inyong mga kaklase kung bakit ito ang iyong pinili na iguhit at ano ang mga katangian ng taong ito na iyong hinahangaan. Sinong unang gustong bumahagi? Hazel? Afternoon po. So, ginuhit ko po ang lola at mama ko po. Kasi po may mga katangian po silang hindi kayang pantayan ng iba po. Yan lang po. Okay, so maraming salamat, Hazel. Bigyan natin ng palakpak si Hazel. Ngayon, sino pa ang gustong bumahagi ng kanilang iginuguhit? Shahani? Po. Pwede mo bang ibahagi ang iyong iginuguhit? Ang iginuhit ko po dito sa papel po ay yung mama at papa ko po dahil ang katangian po nila ay bakit po iginuhit ang mama at papa ko po dahil natatangi po sila at wala silang kapalit sa buhay ko po. Yun lang po. Okay, so magaling. Bigyan natin ng palakpak si Shahani. Sino pa ang gustong bumahagi? Juris Ann? Nag-greet po ako sa cellphone ko po, teacher, dahil wala po ako sa amin ngayong teacher. At ang nag-greet ko po ay mama ko po, teacher. Dahil siya po yung nagsisilbing superhero. Siya po yung nagsisilbing superhero sa buhay ko po, teacher. Okay, so At siya po yung magaling. nagtulong sa akin po, teacher, para makapagtapos po ako ng pag-aaral at laging gumagabay sa akin. Kaya itinuturing ko po siya na bayani, teacher. Okay, so magaling, Juris. Bigyan natin ng palakpak si Juris. So ngayon, meron pa po ba kayong mga katanungan? Wala na po. Kung ganon, meron akong hinihandang mga tanong sa inyo. Ano ang isang katangian ng bayani ang iyong hinahangaan? Ano ang mga isang katangian ng bayani na iyong hinahangaan? Yes, Juris Ann? Matapang po, teacher, matapang. Okay, matapang. Bakit mahalaga ang katangiang ito lalo na sa panahon ngayon? Bakit nga ba mahalaga ang katangiang ito lalo na sa panahon ngayon? Yes, Shahani? Ang katangian po na matapang sa panahon ngayon po ay natatangi dahil sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay po. Kailangan nating magpakatatag at maging matapang sa hamon ng buhay po na ating kinakaharap tuwing araw-araw. Okay, magaling. So, bigyan natin ng hugis puso ang ating mga sarili. So ngayon, dito nagtatapos ang ating klase sa araw na ito. Pero bago yan, balikan muna natin ang ating mga layunin. Bigyan niyo ako ng hugis puso kung ito ba ay nagawa natin kanina. Maipaliwanag ang mensahe ng ipiko kabilang ang mga katangian nito. Maipakita ang kanilang pag-uunawa sa pamagitan ng pagguguhit.
na ipahayag ang pagpapahalaga na itinuro sa mag-aaral sa pamagitan ng pagbabahagi ng sariling refleksyon. Okay, so ngayon, sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Dito na nagtatapos ang ating klase. Salamat at paalam na aking mag-aaral. Paalam. Salamat at paalam po.